Grabe, very unpredictable yung panahon. Kanina dun sa pinanggalingan ko, nakaaraw. Tapos ngayon dito umulan. Tapos banda ron, madilim. Tapos banda dun sa pupuntahan ko, mukhang maliwanag. Tapos wala pa akong dalang kapote. Ay nako, ito talaga problema kapag walang compartment yung motor. Wala kang mapaglalagyan ng kapote. Tapos umaasa lang naman ako sa weather forecast. So alam, minsan yung weather forecast sumasablay din eh. Gaya ngayon, ayan o, halos yung mga kasabay ko nakakapote na. Pero ako, lakasan lang ng loob. Feeling ko naman dun sa Commonwealth hindi pa ganun ka-dilim or hindi umuulan kasi yung dilim andyan, no? Ayan o, kitang kita yung dilim. Dito lang talaga madilim, pero sa other side maliwanag yun. Liwanag dun. Nice. Ako naman walang problema kahit abutan ng ulan kasi pauwi naman na ako. So kahit mabasa, okay lang. Tapos yung mga gamit ko naka-secure naman kasi yung leg bag na gamit ko is waterproof. So pagka umuulan na, ipinapasok ko na lang sa loob ng bag yung mga gamit ko. Tapos yun, enjoy na lang. Hataw-hataw sa gitna ng ulan. Pero syempre mas maganda kung makakauwi ako na hindi ako mababasa ng ulan. Tapos yun, yung shoes din na gamit ko naka waterproof. Ito lang yung gloves ang problema pagka nabasa. Kasi pagka basa na yung gloves, hindi ko na masyadong maramdaman yung throttle at saka yung clutch. Pero wala isa sa mga disadvantage ng walang compartment yung motor. Pero hindi ako nagsisisi kasi sooner or later pakabitan ko na ng ammunition box to. Well, ginagawa na yung ammunition box na ito, yung gawa na yung ammunition box, yung bracket lang yung hindi pa tapos, yung fabricated bracket. Yun, pagka may ganun everyday na ako may dalang kapote. Paminsan-minsan sinisipag ako, nagdadala ako ng disposable na kapote, yung plastic lang. Pero minsan kasi nakakalimutan kong dalhin may magko-comment dyan, nakakilala ko, sabihin, hindi mo nakakalimutan, sadyang kinakalimutan mo lang, hindi mo talaga dinadala. Uunahan na kita. Pero kasi kung tatanungin ninyo, mas prefer ko magmotor ng gloomy weather at saka umuulan kaysa dun sa mainit yung araw, matirik yung araw. Sobrang hassle kasi pawisin nga ako. Tapos ako, ang nafe-feel ko kasi na mas safe kapag umuulan kasi yung iba nag-iingat na sa pagdadrive. Hindi sila yung was yung gaspol magpatakbo. Kasi syempre madulas yung kalsada Pero syempre aksidente nga minsan hindi natin maiiwasan yan. Kaya kailangan mag-ingat pagbasa ang kalsada at umuulan. Ayun, dito naman sa elliptical road maliwanag. Mukhang makakauwi ako ng tuyo. Marami akong nakikita na iba't ibang klaseng kapote na ginagamit sa pagmumotor dahil nga isa sa mga kailangan yun pagka umuulan May mga iba na yun, yung ganyan yung itsura sinusuot siya. Tapos merong iba yung ganun, parang kapote. Kasi yung ngayon suot ni ate na nakaangkas yan, may ganyan din ako na dinadala. Mas madalin-dali yan yung disposable kapote na sinasabi ko sa inyo. Pero based dun sa paggamit ng dalawang klaseng kapote, yung kapote kasi na sinusuot nyo, meron pang pants, parang jacket, mabilis siyang isuot yung upper. Kasi nga parang susuot mo lang siya na jacket tapos i-button mo na lang o zip mo yung sa harap. So alam problema kasi pag umuulan na maiiwan yung lower body, mababasa. Kaya minsan pag bibiyahe na ako bago umalis sa pinanggalingan ko, pag alam ko maulan, sinusuot ko na yung pambaba tapos yung pantaas nakabukas na lang. Hindi kasi ako komportable talaga na magkapote kasi ang init. Hindi ako nababasa talaga sa sa ulan pag nakakapote ako. Nababasa ako sa pawis. Tapos yung isang kapote naman, yung tatawag nila na Batman,
Ako pagka ginagamit ko yon, naiirita lang ako dun kasi kailangan ko muna tanggalin yung helmet ko bago ko siya maisuot. Dahil nga ako nakasalamin, tinatanggal ko pa yung salamin ko, tapos tsaka ako tatanggalin yung helmet. So basa na ako sa ulan bago ako makapagsuot ng kapote kapag yung ganong klaseng kapoteng Batman. Tsaka yung sasabi nga nila na Batman na kapote, medyo ilang kasi ako doon kasi naka naka chain, naka manual. So baka kainin ng chain yung kapote kasi tinanggal ko na yung chain guard na itong motor Bukod dun sa sinabi ko dalawang style ng kapote, yung sasabing Batman at saka yung parang jacket, yung ganyan jacket type. May mga iba't ibang kulay din to, yung jacket. Usually na magandang kulay niya yung mga ganyan, yung mga neon, o kaya kung hindi man neon, yung may mga reflectorized. So for safety rin, lalo na kapag gabi or kapag maulan kasi minsan mahirap makita lalo na kapag malakas yung ulan, nagkaka zero visibility. Pero nung minsan sa kagustuhan kong makauwi lang tapos wala akong kapote, gumamit ako nung nung magic kapote. Yung nakakayala siya gamitin kasi baka pag may dumaan na truck ng basura, mapagkamali, uy basura to, kasi yung garbage plastic garbage bag, yun ginawa ko, in-invert ko siya, binutasan ko para sa ulo, tapos yung magkabilang gilid binutasan ko para lang meron lang ako maisuot na sa pangtaas. Tapos yung sa pambaba binalot ko ng mas maliit na garbage bag yung bandang pa ako para di mabasa yung sapatos. Ayun, nakauwi naman ako pero mukha nga lang talaga akong basura. Kayo ba, kapag ba nagmumotor kayo o may biyahe, pumapasok, dadala ba kayo ng kapote at anong klaseng kapote ba yan dinadala nyo? Just comment down below. Pero ako kasi talaga, siguro kahit may compartment tong motor, baka bibihira pa rin ako magdala ng kapote. Kahit naman kasi dati nung bata ako, kahit umuulan o malakas yung ambon, di ko nilalabas yung payong sa loob ng bag ko pero may payong ako. Parang ganun din siguro sa kapote. Tsaka ang hirap din kasi pag ito nagmumotor, yung iba humihinto dyan sa ilalim ng ng overpass para magkapote. Ako kasi hindi ako ganun, hindi ako nagmamalinis natatakot lang kasi ako. Mamaya pag habang nakahinto ako doon nagpapalit ng kapote, ay natalsikan ako ng tubig ng jeep. hindi natalsikan. Habang nagpapalit ng kapote, biglang may hindi mo alam kung baka di ka mapansin, maararo ka nung ibang sasakyan. Kaya minsan kahit idala akong kapote kapag ganung malakas na yung ulan at wala akong makitang mapaghihintuan o hindi ako makakagilid, wala, dinidiretso ko na talaga yun. Hindi ako humihinto sa ilalim ng overpass. Nga lang mahirap yung kanina nangyari na talsikan tayo ng tubig dun sa daanan ng jeep. Yung iba kasing motorista, kahit naman yung apat yung gulong, kahit dalawang gulong, pagka hataw-hataw pa rin sa tubig, syempre yung nakakasabay nila matatalsikan ng tubig. Kawawa naman. Pero ako walang sumusunod sa likod ko kasi pag may sumunod sa likod na madadaan ako sa may tubig, ay nako, asahan mo tatalsik sa mukha nila yung tubig kasi nga malaki yung gulong nitong motor, tapos yung mudguard sa likod medyo open, kaya talsik talaga dun sa bumubuntot sa akin yung tubig. Pero meron ako ibang mga nakikita na kapote, medyo pricey na lang kasi nasa 2,000 plus, pero ang ganda fashionable siya parang windbreaker na kapote na rin yun, sa lahat ng kulay ng kapote ang gusto ko yung ganon, yung orange, kitang kita ka talaga dyan, tapos yung may reflectorized pa, mga ganyan. Tsaka feeling ko makapal yung ganyan kasi meron akong kapote na Batman, tas ganyan siya, sobrang kapal, sobrang tibay niya. Kaso nga lang ngayon hindi na siya magamit kasi during the wear and tear tumatagos na yung tubig ngayon sa kanya. Tapos isa pa sa ayaw ko pagka nakasuot ng kapote, lalo na yung ganyan na Batman, hindi ko makita yung wala akong maayos na vision sa side mirror ko kasi lumilipad-lipad siya na gano'n, naratakpan yung vision sa likod.
Oo, nakikita ko sa side mirror pero yung vision nun wala, nakasarado yung kapote yung mismong nakikita ko. Kaya siguro hindi ko siya masyadong hindi ko siya masyadong bet. Pero madali kasi siyang isuot, susuksok lang. Kaya ako papipiliin ako doon sa dalawang kapote na ginagamit ko. Mas okay pa rin talaga sa akin yung ganyan, yung parang jacket type tapos meron pambaba. Medyo matagal nga lang talaga siya isuot. Kaya maganda kapag paalis na dun sa pinanggalingan, tapos alam mo naman na nag-uulan, susuot na talaga. Pero kung halimbawa naman meron kayong mga compartment, may mga yung motor ninyo lagay ng kapote, mas maganda lagi kayo may dala kahit umuulan. Huwag nyo akong gayahin na bumabase lang kay Weather PH kung kailan ako magdadala ng kapote o hindi. Siguro hanggang dito na lang to random vlog na to. Maraming salamat sa pagsama. Malapit na rin ako makauwi at hindi ako nabasa. Wala pang ulan kahit wala akong dalang kapote. Ano man, mahal o mura yung kapote, kung kaya magdala para safety rin sa pagbibiyahe, para hindi kayo nababasa. Peace and signing out. Ciao.